Morning mga kalapatids, ako si Gerard Abadilla, Pigeon Puncher ng Lucena City. Yun, syempre bago ulit natin simulan tong video to, sir, maraming salamat po sa pag-unlock na makapag-loop visit sa'yo. Sir, pwedeng matanong, gano'ng katagal ka na nag-iibon? Simula bata pa ako, nag-iibon ako, pero nagsimula ako kumarera ng 2020. Medyo matagal na pala si sir. Matagal na. Kamusta naman, sir, yung unang sabak sa karera? Yun, nung unang sabak sa karera, di naman tayo binigo nung ibon natin. Nakapag-champion tayo ng Spartan Cup. Yun ang first achievement natin sa pagkakalapate. Boy, so tignan nyo mga kalapatis, unang sabak niya, nakapagpa-champion agad ah. Tapos anong mga sumunod na dun na panalo mo, sir? Hindi na tayo nakapagtutok sa ibon nun, pero nagbibreed tayo ng ibon para ipalipad sa mga tropa. Meron tayong nananalo ng Survivor winner, mga nagpupuling winner din sa mga tropa natin. Wow, isa matitibay, tsaka may bilis yung ibon ni Sir Gerald. Sir, pwedeng may pasyal mo kami sa loop mo? Tara po. Yun, tara, samahan nyo kami mga kalapatids. Let's go. Ito nga pala, mga kalapatids, yung loop ko ng mga pang South Warriors ko. Unti lang yung mga ibon ko. Unti lang ako maglipad, isang set lang palagi. Naglinis lang ako ng unti kasi nakakaya sa video natin. Ito mga kalapatids, oh. So. Saan ang labasan ito? Dito lang din, release door lang din nila to. Okay. Yan. Dati kasi itong lovebirds dyan, marami kaming lovebirds dati. Natigil. Gawa ng parang napeste sila. Ginawa ko na lang kulungan ng kalapati. Okay ito mga kalapatids. So, buti wala kang sumasalbok dito pag release, ano? Wala, sinasanay ko sila, bata pa lang. Iniisa-isa ko silang, inaalpasan ko sila dito isa-isa para pagka yan, malalaki na sila, sanay na sila. Okay. Tapos ito mga kalapatids, so may horseshoe din siya, oh. Pampabuenas. Breeding ng South, anong buwan ka nag-breed? Sisimula na akong mag-condition May para 6 months ng December. Kasi June, pipisa silang June. First month nila yun, December, 6 months sila. Gusto ko kasi sa ibon medyo bata para may gigil sila pag nauwi. Though lugi lang sila pag nagkahirapan, nagka-smash kasi takot sila masyado eh. Yun yung napansin ko, takot sila sa smash tsaka sa tawid dagat. So, kailangan hindi matanda, hindi masyado bata. Kasi pag napatanda naman, sila, masyado silang naghanap ng asawa. Pag nakahanap sila ng bagong asawa, tinatamad na silang umuwi. Kaya kailangan, alam mo rin yung yung edad ng ibon mo. Tapos sir, saan dito pala yung pang norte mo? Nandun tayo sa kabila, sir. Punta po tayo. Ayun, mga kalapatids, ito pala yung pang north team ko. Ngayon, dadalwa na yung natira. Sinimulan ko sila 4, 2 na lang natira. Na-entry ko sila ng derby. 2 sila and ayos naman, nauwi pa naman. Live. Nabutas yung young bird ng first lap, pero yung old bird butas din ng third lap. Wala pa, hirap pa ng karera ng norte, no? Norte nun. Wala, ang nakauwi lang sa amin nun, 7 lang. Tapos nagpartihan na sila. Kung nakauwi ito, party rin sa amin. Pero umuwi nung araw na yun? Hindi. Nag-Monday na siya umuwi. Okay, nabukasan na. First time ko lang maglipad ng norte. Magsubok lang. Di talaga ako naglilipad ng norte kasi norte, akala ko madali. Yung pala, mas mahirap pala ang norte kasi training pa lang kami, ubusan na talaga training pa lang. Yan ang akala ng ibang madali ang norte kasi walang tawid dagat eh. Walang tawid dagat. Pero doon tayo nadali sa smash. Hindi natin nasanay, tsaka hindi natin pinalilipad ng Yung iba kasi, nagsasanay ng nalipad ng naulan. Para daw sanay sa akala ko dati, lang yun, haka-haka lang. Pero ngayon, totoo pala yung, syempre, iba-iba yung pag nasanay ibon mo, lumilipad sa ulan. Mas maganda rin talaga yun. Pero sir, ikaw pala dito, anong mga bloodline yung hawak mo? Kay Sir Edgar Dorapina ng mga gamit kong ibon. Yung naging magulang ng first overall champion ko nun, galing kay Sir Edgar Dorapina. Yun. Anong baseline nun, sir? Sabi ni Sir, Goke yun. Yun yung Goke niya na parang ayaw niya nang i-out. Nabigyan lang tayo ng isa, napagbigyan lang tayo ng. Nandito pa ibon na yun? Nandito, sir. Kunin natin. Sige, sir. Ito mga kalapatid. So, saan pala yung last lap nung nung nag-anak to ng champion? Sa yun, sir? Sa Calbayog last lap nun, parang ilang hundreds pa rin yung nag-entry doon, nakakasama pa doon sa last lap na yun. Pero lang ang nag-clock nun. 3 lang kami nag-clock nun. Di pahirapan. Pahirapan yung time na yun. Kakaunti lang nag-clock nun. Ito mga kalapatid, so pang matindihan din pala mga anak nito. Kahit smashan talagang tumatagos ha. Tapos ano pa yung mga sumunod na anak nan? Wala pa ulit kasi hindi ko na ito nagamit dahil napahiram natin sa tropa.
ay hindi ko na nabalitaan kung ano nangyari sa mga ibon. Ah, okay. Bali, isang beses mo pa lang pala nasusubukan yan. Isang beses pa lang. Okay, so tingnan nyo mga kalapatid. So, isang beses pa lang niya nasusubukan, pero nag-anak agad ng champion. Kailan mo balak ulit gamitin yan? Ngayong Norte, testingin naman natin kasi naglabas na ng ring si Press. Yun, susubukan natin sa pang Norte. Ayun, tingnan natin mga kalapatids kung tatagos sa mga ulanan sa North Race to mga kalapatids. So, anong ka-best pair na nung nag-anak ng champion? Itong Jan Arden na to. So, galing to kay Sir Jeffrey Pedilino. Kasi Boss Pipoy. Galing gift bird niya to sa akin nung pandemic kasi nangingi ako sa kanya ng ibon. Gusto ko lang mag-alaga kasi nagtigil na ako nung pandemic. Tapos sabi niya sa akin, punta daw sa kanya, bibigyan niya ako. Nung una, ayaw ko dito sa ibon na to. Kasi nagbe-base ako dati sa mukha ng ibon. Gusto ko magaganda yung mukha, mga magaganda, mga pogi. Pero nung tumagal ako sa pag-iibon, lahat ng nabibisitahan ko, napapansin ko, lahat ng breeder nila, lahat na nagcha-champion nila, mga pangit ang mukha. Ganon. Tapos sir, pwedeng makita pala yung champion mong ibon. Ako sir, wala na yung champion nating ibon, pero meron pa tayong panak na lang. Ito yung naging full sibling niya, kamukha nung mata nung nanay. Oo nga. Ito, 3 years consecutive south na to ng finisher ng training. Hindi ko siya ina-entry ng derby kasi may ugali itong ibon na to. Bakit? Pag lumalayo siya, daw mabilis siyang ibon, hindi siya napasok talaga. Nagpapakat off. Nagpapakat off to palagi. Alright. Lagi itong darating to dito, nasa 1,100 pa ang speed. Pero makikita ko lang siya, natambay lang siya dito. Dito sa taas. Oo sir, yan lang nagiging problema ko pag tumambay ang ibon ko dyan. Patay na. Nabangan natin si Sir Gerald sa mga susunod na karera. Tapos mga kalapatids, kung mapapansin nyo pala yung stock bird tsaka yung flyer slope ko, madumi sila. Hindi ako masyado naglilinis kasi sinasanay ko yung ibon ko sa amoy nung dumi nila. Pagdating sa track sa derby, magkakarga tayo ng Friday. Friday pa lang iipot na sila. Mabaho na agad yung simoy ng nalalanghap nila, yung hangin na nalalanghap nila dahil sa mga ipot. Kumbaga, immune na yung ibon natin sa amoy. Kasi pag yung masyado ka malinis, halimbawa merong ibong masyadong malinis, pagka nakaamoy siya, kumbaga nahihirapan yung baga niya makahinga eh. Hindi siya nakakahinga maigi. So, nai-stress siya. Itong ibong ko, masanay siya sa baho. Parang sasabihin niya doon sa malinis, pre, sanay na ako dyan. Dapat kasi ganto-ganto ka, sanay mo rin yung... Yun lang yung naging teora ko sa pagiging madumelop. Kaya hindi ako masyado naglilinis. Yun, maraming salamat, sir. Pero ikaw, sir, anong diskarte mo dito sa loop mo kapag derby na? Kailangan mo sa derby, tiyaga. Pagka di ka nagtiyaga, mahirap manalo. Malayo sa panalo pag di ka nagtiyaga sa derby. Hindi ako naniniwala doon sa sinabi na basta magandang bloodline mo, nabibigyan mo ng pakain, nabibigyan mo ng tubig, mananalo ka dahil sa bloodline. Hindi ako naniniwala doon eh. Kasi kahit anong galing ng bloodline mo, hindi mo abyadin yan, hindi mo tutukan yan, hindi mo itos yan, malayo sa panalo yan. Pag nanalo ka doon, tinatawag na tsamba. Pinaghirapan mo lahat ng ginawa mo, binigyan mo ng gamot, pinag-aralan mo anong kilos nila, nagtotos ka, talagang yung performance nila, inaalagaan mo maigi. Pag nanalo ka, hindi tsampa. Maraming salamat, sir. Tapos ikaw pala dito, sir, anong mga gamit mong supplements kapag derby na? Yung kay Sir Manigo, Victory Digestion, tsaka probiotic, yun. Yun lang ang lagi natin ginagamit. Araw-araw tayo nagda-digestion kasi kailangan maganda yung panunaw ng ibon natin. Pagka sila nagtubig ang ipot, nagbibigay agad ako, dalawa agad. Laging digestion. Pinagaganda ko ang kanilang respiratory. Wala ka nang ibang gamit ditong supplements? Wala nang iba. Monday. Pag Monday, di ba, matik naman, nagbibigay tayo antibiotic. Kasi Monday, antibiotic day, pag ang bigay ko lang dati talaga, oregano, lang siya, natural antibiotic. Pero habang tumatagal kasi karera, di natin alam kung ano yung nasasagupa nila. Baka bumaba sila sa palayan, may mga toxins sila sa katawan. Kaya nagbibigay na lang ako tuwing Monday ng BS. Maraming salamat, sir. Tapos, Sir Gerald, tingin mo ano yung pinakang importante sa pagkakalapati para manalo? Siyempre, bloodline talaga. Pag bibili kayo ng ibon doon sa nananalo. O kaya kahit di nyo kilala yung puncher, tumingin kayo sa mata ng puncher na nagbebenta sa inyo. Pag hindi man siya nananalo, tipo niya yung ibon niya, tignan niya yung mata ng nagbebenta. Yun, maraming salamat, sir. Tapos, sir, tingin mo gaano kasaya sa pagkakalapati? Sobrang saya sa pagkakalapati, hindi matutumbasan. Kahit ngayon,
nag-champion ako, hindi ako masyado naging masaya sa mga sumusunod na taon ko kasi lagi akong inaabot lang ng hindi nakapagpatawid ng dagat ng South. So malungkot 'yon, pero pag dumadating yung ibon, talagang hindi mo masasabi yung yung experience mo tsaka yung nararamdaman mo pag umuwi yung ibon kasi talagang alam mo yung hirap ng ibon na dinanas mo. Kasi kada taon hindi hindi padali ang karera. Pahirapan ng karera, hindi laging madali. Muli, ako si Gerald Abadilla, Pigeon Puncher ng Lucena City. I love this game. Yon, maraming salamat sa patuloy suporta mga kalapatid. Siyempre maraming salamat din kay Sir Gerald yan sa pagunlak na makapag-loop visit tayo sa kanya. Sir, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Shoutout sa mga tropa nating sinasamahan tayo pag nagtotos tayo ng ibon. Saka shoutout sa sa girlfriend natin. Yan, nagpapa-shoutout siya Yang shoutout din sa parents ko, laging sumusuporta sa pag-iibon natin. Sila na bumibili ng feeds natin, tsaka pagkakinapos tayo sa pang-entry, sila nagbabayad ng pang-entry natin. Yan, maraming salamat po sa inyo. So yun, maraming salamat sa patuloy niyong suporta at abangan nyo pa yung mga susunod kong follow-up visit sa yun. Keep watching and God bless you all. Thank you.